aking namamasdan ang iyong kagandahan, aking nakikita yung ginagawa sa akin. Hallelujah. Say, sa akin, aking nararanasan ang iyong pagpapala, aking nalalaman. Sapat na ba? Sapat ang iyong biyaya sa akin. Hallelujah! You say, church, Sa akin, o ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat lang ika'y itanghal. Kasalanan ko'y kinalimutan, nilinis mo akong tunay. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat lang ika'y itanghal. Pag-ibig ko sa iyo lamang, Panginoon, habang buhay. hallelujah. Clap of offering for God. Isa pa po, ating awitan siya. Aking namabasta Sabihin mo sa kanya, kapatid, ang iyong napakaganda mo, Panginoon. aking nakikita ang iyong ginagawa sa akin. You say, sa akin, Sa akin, oh Diyos, yeah. aking nararanasan Thank you, Father. ang iyong pagpapala, aking nalalaman. Sapat ang iyong biyaya sa akin. Oh, Diyos. Sa akin, o ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat lang ika'y itanghal. Kasalanan ko'y kinalimutan, nilinis mo akong Isa pa. tunay. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat lang ika'y itanghal. Pag-ibig ko sa iyo lamang, Panginoon, habang buhay. Hallelujah! Napakasarap ibigay sa iyo. Isuko sa iyo ang lahat, Panginoon. Dahil ikaw ang may kontrolado ng lahat, O Diyos. Ikaw ang may kapangyarihan sa buhay namin, Panginoon. Sabihin mo, kapatid, ibibigay sa iyo. Come on, lift your voice. Hallelujah. His listening right now. Ang banal na Espiritu ay nasa kalagitnaan natin ngayon. Come on. Give it up. Give it up for Jesus. Hallelujah. Say, ibibigay sa iyo ang lahat. Ibibigay sa iyo ang lahat. Ibibigay sa iyo ang lahat. Lahat, lahat. Ibigay mo, kapatid. Ibibigay sa iyo ang lahat. Ibibigay sa iyo ang lahat. Ibibigay sa iyo ang lahat. Lahat, lahat. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat lang ika'y itanghal. Ang Kasalanan ko'y kinalimutan, nilinis mo akong tunay. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat lang ika'y itanghal. Pag-ibig ko sa iyo lamang, Panginoon, habang buhay. sing, ibibigay sa iyo. Hallelujah. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat.
ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghirin ka. Karangain ang buhay ko, aming Ama. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Isa pa. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, o aming Ama. Dakilain ka sa buhay ko, Diyos. O Diyos, pupurihin ka. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. di nagbabago, Di nagbabago, o Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. sa lahat ng oras, Nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Naging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah! Napakasarap, Panginoon. Purihin ang
pangalan niyo, O God. Patuloy. Alright, so God and money. Sabihin nyo nga po, God and money. Alam nyo po, kailangan po natin itama ang perspective natin patungkol po sa pera. Amen? Kasi ang pera, sabi nila, karaniwan ng mga religious leaders, ay pera, parang ano yan, parang masama, yun agad ang tingin. Okay? Sa God, walang problema, sa Diyos eh. Ay, si God yan, mabuti yan. Pero pagdating sa pera, parang nag-iiba na. Actually, ang tao ang nag-iiba. Or iba yung ating pananaw patungkol sa pera. Pero kailangan po natin malaman kung ano ba ang purpose ng pera sa kaharian ng Diyos. At alam niyo po ba na ang Bible, it talks about money, 2,800 plus na mga topics or discussion is all about money. Anong ibig sabihin? Hindi po ibig sabihin na ang Bible ay mukhang pera. Hindi po. Ibig sabihin, God is concerned with our possession. God is concerned with our money. God is really concerned with our wealth. Kasi yan ang kalaban ng Diyos sa pagsamba. Ang pera. Sabihin nyo nga po, pera. Yan. Sa English, yan, Pacquiao. Money. Okay? Money. Pero ngayon, tignan po natin in a biblical view po kung ano po ba talaga ang pera. Okay? Pero bago natin tignan, let's just read this passage in Matthew 6:19 to 34. Ito po ay yung nagtuturo po ang ating Panginoong Jesus. Amen? So Matthew, if you have your Bibles with you or you can read this on the screen, Matthew chapter 6 verse 19 to 34. Sabi ng ating Panginoong Jesus, "Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness?" In verse 24, no one, sabihin nyo nga po, no one can serve. Sige, sabihin nyo po, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and... Okay. Malinaw. Turo ng ating Panginoong Jesus. Verse 25. Therefore, sabihin nyo nga po, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in the barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin. Verse 29, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you? You of little faith. So do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek,
Okay, sabay-sabay. Alam nyo to. Alright, sabay-sabay tayo. But the kingdom and His righteousness, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Alam niyo po, nagtuturo ang ating Panginoong Jesus. Amen. Patungkol po sa mga material na bagay. Naghahangad ang tao ng pera, naghahangad tayo ng material na bagay. Minsan sobra dahil tayo ay nag-worry. Because when we start to worry, we start to think, we start to plan, we start to strategize. Teka, kailangan marami akong pera. Kailangan hindi ako mamroblema sa mga damit ko, sa kakainin ko. Kaya minsan, ang tao, kapag nag-worry, when he worries too much, when he worry too much, he will also desire too much. Sa madalas, yun ang mga pinoproblema natin. Yung mga bill, yung mga due date, yung mga kailangan ng mga anak natin, tuition, pambayad ng renta ng bahay, renta dito sa function hall, di ba? At kung ano-ano pa mang wino-worry natin, ang dami nating wino-worry. And when we worry too much, when we worry a lot of things, ang nangyayari, nawawalan ng space ang Diyos sa puso ng tao. Sa kawo-worry mo, hindi mo na naisip ang Diyos. At minsan ang Diyos ay naiitsapwera na lang. At hinahabol mo na ngayon ang pera dahil alam mo ang pera ang makakasagot ng lahat ng bagay. Tama po ba? Ganun po ang tao. And let's see how the world view money. Pero paano ba tinitignan ng mundo ang pera? Money is symbols of prestige, status, glamour, and worth. Kapag may pera ka, sikat ka. Pag may pera ka, lahat ng tao lalapit sa'yo. Pag may pera ka, mga kaibigan mo magte-text sa'yo, magme-message sa'yo at sasabihin, kamusta? At anong kasunod? Pautang. Kapag nalaman ng tao na may pera, marami sa kanila ang didikit sa'yo dahil alam nila may pera ka. At minsan nagbibigay ito ng posisyon sa'yo. Kaya nga may kasabihan, he who has the money rules. He who has the gold rules. Diba? Kaya pansinin ninyo, kahit sa pamilya, sino yung nagdidesisyon, sino yung may boses? Karaniwan yung may pera. Tama po ba? Sa magkakapatid, may panganay, pero yung bunso, yung pinakamayaman. Minsan, sino ang nasusunod? Yung bunso. Bakit? Mapera. Ganyan po tignan ng mundo ang pera. Kung sino yung may pera, siya yung may say. Kung sino yung may pera, siya yung masusunod. To the point na nawawalan na ang respeto sa bawat isa. And that is how money works. Nasisira ang mga relasyon. Status, minsan yan yung estado. Pag marami kang pera, hindi ka lalait-laitin. Pag marami pera ka, parang mataas na ang tingin mo. Mataas na rin ang tingin ng tao sa'yo. Tama po ba? Lalo na pag darating ng eleksyon. Magalam mo, yung mga tumatakbong pa yun, maraming pera to. Di ba? Lahat yan pupunta doon. Status. Kaya karaniwan ng mga sikat na celebrity, or mga vlogger ngayon, or yung mga young millionaires natin ngayon, di ba? They always want money because they want their lives elevated. Yung estado nila mag-elevate. Para hindi sila bastusin ng tao at hindi sila tignan ng mababa. Tama po ba? Ganun ang pag-iisip ng tao ngayon. They want money para walang magda-down sa kanila, hindi sila mamaliitin. They want glamour.
Siyempre, kapag ikaw marami kang pera, para kang nagniningning. Para kang ginto, para kang diamante na nagniningning. Kaya naman, yung mga magnanakaw, matakaw ka sa tingin nila dahil ikaw ay nagniningning. Kaya maraming taong gustong kunin yung something na nagniningning sa buhay mo. And we want glamour in our life. Katulad ng mga celebrity. Because kailangan ma-maintain mo yung ganong estado. And worth. Yung value or yung halaga ng tao, minsan nilalagay nila sa laki ng pera mo sa bangko. Kaya minsan pag nagsisearch, naglalabas ang magazine, Top 10 Billionaires, Forbes magazine. Top 10 billionaire or millionaire dito sa sa Pilipinas. 'Di ba? Yung mga magkakapatid, na mga incheck, 'di ba? Yung may mga real estate. And minsan ganun din tayo. Kumbaga yung respeto natin na ibinibigay sa kanila, yung pagpapahalaga na binibigay natin sa tao, nakabase sa pera. Tama po ba? Ito ang view ng mundo. And money is a power that seeks to dominate us. Ang pera walang buhay. Di ba? Pero may mukhang tao lang yan. Parang may buhay kasi may mukha ng tao. Pero ang pera, kayang maghari sa buhay mo. Kung mali ang pananaw mo. Kung ang pera nagbibigay ng prestige, status, glamour, worth, power, kaya ang tingin ng mundo sa pera ay Diyos. Money is like God. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Hesus na you cannot serve two master. Sabi nga, ang ginamit po na term doon is mammon. Ang ibig sabihin po noon is, hindi po yung pagkain na kinakain sa Goldilocks, mamon po yun. Mamon, ibig sabihin, ito yung kayamanan na hinahangad mo na masama na. Yun po yung ibig sabihin po ng mamon. Yung paghangad ng mga kayamanan na hindi na maganda, sobra na. Galing na sa masama. Kaya nga ayaw ng Diyos na may kahati siya at ang kahati mo ay yung kayamanan or yung pera. Naiinsulto ang Diyos kapag ganun, na ipinagpapalit natin ang ating puso sa pera. Kesa sa Diyos na buhay na nagbigay ng pangangailangan mo, maging yung pera na pagpapala sa'yo ay galing yan sa Diyos. At ayaw ng Diyos, yung kanyang binibigay or yung kanyang gift, mas pinahahalagahan mo kesa doon sa giver. Kaya dapat alam po natin kung paano hawakan ang pera. May nagsabi nga po si Barnum, sabi niya, money is a terrible master, but an excellent servant. Pag sinabing excellent servant, kung marunong kang mag-manage at hawakan mo to. Hindi yung pera ang mag-aalipin sa'yo. Andiyan pa po ba kayo? Hindi ka dapat alipin ng pera. Dapat ang pera ang alipin mo. Gagamitin mo siya at alam mo kung paano gamitin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpaalipin sa pera. Okay? At merong nagsabi po na author ng Rich Dad, Poor Dad, si Robert Kiyosaki, which is very true. He's not a Christian, but he is also believing some Christian principles. Sabi niya, it's true that money is not the most important thing in life. Tama po. Hindi po pera ang pinaka-importante sa buhay. Kasi kapag ikaw ay may sakit ka na, minsan walang gamot dun sa sakit na yon, kahit may milyon ka, hindi mo alam kung paano ka hahanap ng gamot, kung paano ka pa makakapag-extend ng buhay. Because not everything is about money. Tama siya dun. But money does affect everything that is important to life. Hindi pwede, wag natin pastor, wag natin pag-usapan yung pera, spiritual lang dapat tayo. Hindi kapatid, kailangan. Kasi ang pera kayang maapektuhan maging yung spiritual life mo na which is very important to you. Pansinin nyo, kapag walang pera ang tao,
kapag ang daming problema, minsan hindi magsisimba. Tama po ba? Kapag may problema, kapag walang pera, hindi naaalala ang Diyos. Nagmumukmok. Nandun sa isang kwarto. Tapos, nangungutang, hindi pinautang, magagalit pa. Dahil sa haba ng problema, minsan susumpain pa ang Diyos. So money can really affect your spiritual life. Hindi lang yun, pati yung mga relationships natin. Maraming magkakaibigan nagtraiduran dahil sa pera. Maraming pamilya ang nawasak dahil sa pera. Tama po ba? Maraming pastor ang nasira dahil sa pera. Marami ang church na bumagsak dahil sa pera. Marami sa mga politiko nasira dahil sa pera. Kaya napakamakapangyarihan ng pera sa buhay ng tao. Tama po ba? Kaya dapat ingatan natin kung ano man yung merong pagpapala na ibinigay sa atin para mapamahalaan natin ng maayos upang hindi maapektuhan yung mga importanteng bagay sa buhay mo gaya ng relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa anak mo, relasyon mo sa ibang tao na pinagpapalit natin minsan sila sa pera. At lalong-lalo na yung relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? Kahit walang aircon dito, tuloy pa rin tayo, sama-sama pa rin tayo, magpupuri pa rin tayo. Amen? Kahit anong sitwasyon ng buhay, kahit walang laman yung wallet natin, kahit 20 na lang yung laman ng wallet natin, pupunta pa rin tayo sa church. Amen? Papasalamatan pa rin natin ang Diyos. Bakit? Binigyan ka niya ng buhay eh. Buti nga, nagising ka ngayon eh. Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Gising yan. Mukha lang parang hindi gising, pero gising yan. Binigyan niya ng buhay ng Diyos para makapagpasalamat ngayong araw at purihin siya. Amen? So, 4 truths. Okay. We need to understand about money. Money is God's. Ibig sabihin, pag-aari yan ng Diyos. Kung ikaw ay may pera ngayon, alam mo ba na galing yan sa Diyos? Pagpapala. Pero hindi kasi lahat ng pera galing sa Diyos. Yung iba pinansugal, tapos nanalo. Sabihin, uy, blessing! Nanalo ko sa sugal. Loko-loko po yung ganong tao. Nagsusugal tapos nanalo sa sugal. Sasabihin, thank you Lord, blessing. Hindi yon galing sa Diyos. Hindi nagbibigay ang Diyos galing sa masama. Tama po ba? Andiyan pa po ba kayo? Tama ba yung sinasabi ko? Pero ang pagpapala na nagdudulot ng kabutihan sa iyo, maging ang pera na galing sa trabaho mo, sa negosyo, sa dugo at pawis mo, yan ay pagpapala na nagmumula sa Diyos. The earth and everything in it, the world and its inhabitants belong to the Lord. Psalm 24:1. Bago nilikha ng Diyos ang tao, binigay niya lahat, nilikha niya lahat ng mga pangangailangan natin. Sa Kanya nilikha ang tao. Kaya lahat ng nakikita natin, mga puno, kahit yung pampagawa nitong building na to, galing sa puno, sa mga bato, galing yan sa Diyos na nilikha niya. We just innovate. Nandiyan na lang yung mga yan. It's just how we use it and how we manage it. Kailangan malaman mo lang na ang pera mo, kapatid, galing yan sa Diyos. Amen? Kaya ka nakakapagtrabaho, binigyan ka ng kalakasan, binigyan ka ng katalinuhan, karunungan, para makapagtrabaho at yung trabaho mo nag-produce ng pera. Amen? Number 2, money is to be managed. Hindi yung ikaw ang ima-manage ng pera. Ang pera ang minamanage. God blessed them and said to them in Genesis 1:28, nung nilikha sila Adam and Eve, ito yung instruction ng Diyos sa kanila. Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over everything, every living creature that moves on the ground. Genesis 1:28.
Ibig sabihin, i-manage mo kung ano yung mga kayamanan na ibinigay sa iyo ng Diyos, ano man yung pera. Kaya nga, the last time, diba, nung tinuro ko, ano yung Hebrew word dito na sabdu, galing ito sa concept na tekun ulam. Meaning, you need to improve what is given to you. Restore, repair, and improve. Kaya nga, ang mga Hudyo, diba, sila yung pinakamayayaman, pinakamagagaling. Dahil alam nila, ang layunin nila dito sa mundo ay to improve this world. Kaya nakaimbento sila ng Facebook, ng Microsoft, at kung ano-ano pa. Ganon din dapat ang mga anak ng Diyos. Dapat ang mundo ay gumaganda dahil sa mga anak ng Diyos. Amen? Ang mundo natin ay gaganda dahil nilagay niya ang mga anak ng Diyos dito sa Kalindola, sa Mandaluyong, or kung saan-saan pa man naroon ang anak ng Diyos. Dapat gumaganda yung lugar, hindi yung ikaw ang nakikisabay sa pangit na prinsipyo ng mundo. Amen? You are blessed to be a blessing to the world. Amen? Number 3, money is a tool. Yan lamang po ay tool lamang. Kasangkapan, sabihin nyo nga po, kasangkapan. But seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Hindi yun ang priority mo. Hindi yung lagi yung kasangkapan. Kapatid, ang hanapin mo ay yung kaharian ng Diyos at yung kanyang katwiran. Kasi kapag alam mo yung katwiran, alam mo yung kaharian ng Diyos, yung rule ng Diyos kung paano ibinibigay ng Diyos yung kanyang prinsipyo sa atin sa paghawak ng pera, kapatid, hindi tayo malalayo sa ating relasyon sa Diyos. Amen? Kaya kailangan alam po natin ang kultura ng kaharian ng Diyos, hindi yung kultura ng mundo. Ang kultura ng mundo, one day millionaire, sige, gastusin na natin lahat. Ubus-ubus biyaya. Hindi pa marunong magpasalamat sa magulang, sa Diyos. Hindi man lang makapagbigay para sa Diyos. Kasi ang katwiran ng Diyos o yung mga prinsipyo ng Diyos, nagbibigay yan ng kasaganahan sa atin. Kaya ang tao nawawasak, sabi nga doon sa Hosea is, my people are destroyed because of lack of knowledge. Dahil ang mga tao ko ay walang alam, kaya ang buhay nila ay nasisira. Kaya kailangan pag-aralan po natin at hanapin natin. Amen po ba? Kasi ang salita ng Diyos, makapangyarihan at marami ng binagong buhay, marami ng pinagandang buhay, marami ng pinasaganang buhay, ang salita ng Diyos. Pero tayo, kung sino-sino pa yung hinahanap natin, didikit pa tayo sa, ay ito maraming pera, ay dito ako. Kasi ito yung pananaw ko pagdating sa pera. Ay dito magsusugal ako, ito siguro baka andito yung breakthrough ko. Breakthrough pa ang tawag. No, kapatid. Ang mundo ay dadayain ka gamit ang pera. Kaya huwag kang magpadaya at huwag kang magpalinlang sa pera. At minsan lilinlangin ka ng kaaway sa pamamagitan ng pangangailangan mo. Doon siya magaling kapag may kailangan ka, yung parang ang dami mo ng utang, na lubog ka na. Tapos biglang may may lalabas doon sa cellphone mo. Uy, magsusugal ka lang online para ikaw ay kumita. Dahil dahil mahina yung prinsipyo mo sa Diyos, you will grab that opportunity. Kaya kailangan marunong tayong manindigan sa prinsipyo ng Diyos. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Number 4, money is to be given away. Ang money po ay pinamimigay. Hindi ko sinabing yung pera nyo ngayon, ay, dapat pala ipamigay, ubusin nyo na ipamigay. The principle here is, meron po ang BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi nga nila, ang pera hindi yan dapat iniipon katulad ng ginagawa ng mga kolektor or yung parang hinohoard nila. Because money must be circulated. Pinapaikot po yan. Okay? Kaya nga may buy and sell. Okay? Ibig sabihin, pinapaikot ang pera. Pero kung ikaw, wala kang ginawa, kundi
maghangad at itago ang pera dahil natatakot ka na mawalan, natatakot ka na ikaw ay magutom, walang maisuot, walang mabiling pagkain, wala kang ginawa kundi puro pag-anong ka na lang, pakabig ka na lang ng pakabig. Kaya hindi ka marunong magbigay. Alam niyo po, napansin ko, yung karaniwan na mga talagang anak ng Diyos na mayayaman, inaaral ko po, tinitignan ko, ano yung buhay nila, ano yung prinsipyo nila, ano yung lifestyle nila, ugali nila, kung bakit sila yung mayaman. Alam niyo po yung isang very striking na makikita mo sa kanila, mapagbigay. Generous. Kahit kakaunti lang, alam nila kung paano magbigay. Naalala ko, sabi ni Pastora, sabi niya sa akin, alam mo, parang alam ko sa sarili ko, sabi ni Pastora, sabi niya, alam ko sa sarili ko, payayamanin ako ng Diyos. Sabi niya ng gano'n. Hindi ito dahil sa pagmamayabang na pero nakikita ko yung point niya. Sabi niya, alam kong payayamanin ako ng Diyos. Alam ko, pagkakatiwalaan niya ako ng milyon. Kasi sabi niya, kasi ang puso ko nasa ibang tao, gusto ko laging magbigay. Kapag nakakakita ako ng may pangangailangan ng ibang tao, hindi pwedeng hindi ako nagbibigay. Ganun po ang kanyang puso. Kaya saan man kami mapadpad, minsan po ito po yung ugali ni Pastora. Ako po kasi medyo pagka-manage, kailangan i-manage. Hindi ka dapat as much as possible, hindi tayo bibili ng mga bagay na hindi kailangan. Pero si Pastora, minsan bumibili siya kahit hindi kailangan. Isang example is, minsan nasa grocery kami or dito kahit sa San Pedro, may mga nagtitinda po dyan naglalako. Minsan may mga pagkain, may mga matamis, mga maaalat, ganun. Tapos nakikita namin naglalako sa initan. Pag nakikita ni Pastora na ganun, na nagtatrabaho ng ganun, kahit hindi namin kailangan, para no isang araw lang kahapon lang may nagbebenta ng tuyo, ayoko na ng ganun kasi malakas sa kanin yun Kasi nagbabawas tayo sa kanin Hindi na namin dapat kailangan, pero binili niya. Kasi ang explanation niya, yung tao ang may pangangailangan. Hindi natin alam kung ano yung kailangan niya. Nagtatrabaho siya ng marangal, ginagawa niya yung kanyang makakaya. At ganun din po siya, even sa mga estudyante natin dito, sa mga young people natin. Talagang every time na magkikita, every time na sa may practice, nagbibigay siya ng pera, pambaon nila sa kanilang eskwelahan. Binibigyan ni Pastora. Binibigyan niya. Sabi ko, kaya minsan kapag nawawala kami, wala tayong pera. Si pinamimigay niya na. Bakit? Kasi alam niya yung pangangailangan ng mga bata. Alam niya yung pangangailangan ng bawat isa. Kaya kapag ikaw ay may ganong puso na mapagbigay dahil alam mo yung pangangailangan, alam mo bang pagkakatiwalaan ka ng Diyos? Dahil alam mo kung paano pamahalaan at kanino ibigay ang pera. Tama po ba? Sino dito gustong yumaman? Anong sekreto? Pagbigay. Be generous. Hindi ko sinabing ipamigay nyo na lang, may nangutang pamigay. Hindi po. May discernment din. At kung sino talaga yung nangangailangan, yun ang bigyan. At mas maganda yung matabang lupa, yun ang ating bigyan. Amen po ba? Kasi gaya ng isang magsasaka, magtatanim yan ng kanyang pananim doon sa matabang lupa na alam niyang mag-harvest siya. Alam mo yung tao na yun, masipag. Alam mo yung tao na yun, ginagawa ang paraan. Kaya lang, yung sitwasyon niya ay medyo salat. Pero ikaw may kakayahan. Kapatid, pwede kang magbigay sa ganun. Amen po ba? Kaya ka pinagyayaman ng Diyos, pinapasagana ng Diyos, kasi meron siyang layunin na bigyan mo ang nangangailangan. Kung ikaw nga nagkasakit, nangangailangan ka ng kagalingan, ibinigay sa iyo ng Diyos. Maaring hindi man ibinigay yung kagalingan in a form of divine healing, pero nung ikaw ay na-hospital,
kinausap ng Diyos ang ibang tao para bayaran yung bills mo sa hospital. God has always different things para magbigay sa'yo. Gumagamit siya ng tao, gumagamit siya ng sitwasyon. Kaya kapag nakikita mo yun at nararanasan mo yun, kapatid, gawin mo rin yan sa iba. Kaya kapag inangat ng Diyos ang buhay mo, the purpose of that is for you to be a blessing to others. Amen? And money is to be given away. In 2 Corinthians 9:6-9, as I read this, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, in all times, having all that you need, you will abound in every good work, as it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Amen? Kaya kung nagtatanim ka, nagbibigay ka, dahil yung heart mo, wow, napaka-generous mo, talagang ganun din ang gantimpala ng Diyos sa'yo. Pero kung ikaw ganyan, konti lang, ganun din ang prinsipyo ng Diyos. Di konti lang din. Pero at least merong konti. Ganun ang prinsipyo po sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya huwag kang mag-expect ng, huy, malaki ang harvest, pero yung inano mo, konti lang nang binigay mo. Di ba? Trabaho mo, konti lang. Tapos gusto mo may bonus ka. Tapos gusto mo may ka pa. Diba? 13, 14, 15, 16 month. Or kung ano-ano mang mga bonuses sa kumpanya. Pero yung trabaho mo, lagi kang late. Pwede ba yun? Hindi. Okay? Ang Diyos, may justice. Okay? Kung ano yung inano mo, trinabaho mo, ano yung ibinibigay mo, tutumbasan ng Diyos. Amen? Kaya naman, ang challenge ko sa inyo, maging matapat sa Diyos, dahil yung katapatan mo sa Diyos, tatapatan niya ng katapatan niya. Amen? God is faithful to those people who are faithful to Him. And the last one is God's purpose for our money, para mas maintindihan natin. Ano ba ang purpose ng Diyos sa ating pera? 1, develop our character and stewardship. Hindi dapat ang pera ang nagbabago ng ugali mo. Huwag kang magpaalipin sa pera. Hindi yung magiging masama ka na, magiging madamot ka na dahil lang sa pera. Huwag kapatid, huwag mong hayaang baguhin ka ng pera. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hoy, huwag mong hayaang kang baguhin ng pera. Okay? Kasi yan ang madalas, nagkapera lang, nag-iba na yung ugali. Hindi nakilala. Sabihin, nagkapera lang, huyo kayo ngayon sa akin. Hindi nakilala. Di ba? Huwag ganun kapatid. God is looking in our hearts. Sabi nga nila, money amplifies what's in your heart. Kung ikaw ay mapagbigay, ikaw ay talagang mapagbigay sa paglilingkod mo sa Diyos. Pag nagkaroon ka ng maraming pera, alam mo ba na ang pera na yun mapupunta rin sa kaharian o sa gawain ng Diyos? Pero kung ikaw ay sugalero, magkaroon ka man ng 1,000 or 10,000, yung pera na yun isusugal mo. Because money will reveal who you are. Kaya wag mong hayaan na maging alipin ka ng pera. And we must be a good stewardship, marunong mamahala. Hindi yung ikaw yung imamanage ng pera. Di ba? Minsan kung kahit hindi magandang trabaho, papasukin mo. Bakit? Dahil sa pera. Hindi dapat ganon. Dapat tayo ang nagmamanage ng pera. Alam natin kung saan nilalagay ang pera, para sa tuition, para sa bahay, sa kuryente. At kung mag-iisip ka ng negosyo, kapatid, pag-aralan mong maigi. At kung wala ka pang maisip, the best investment is in the work of God.
Magbigay ka sa misyon, kapatid. Wala kang talo. Bakit? Kaluluwa ang inaabot natin. Eternal things that has eternal value. Amen? Number 2, establish partnership with God. Yun po ang purpose nun. Ma-establish yung partnership natin sa Diyos. Kaya ka nga niya pinagpapala, kaya ka inaangat yung buhay, pinapasagana yung buhay, kasi may layunin, may purpose ang Diyos. Hindi lang para ipagyabang ka ng Diyos, pinayaman ko yung anak ko. Hindi lang yon. May layunin ka, may gagawin ka, kapatid. Amen? At yun ay maging blessing sa mundo mo. Amen ba? Because when God blesses you abundantly, that is a symbol that the partnership na meron ka sa Diyos ay talaga namang pinagpapala. Amen po ba? Masarap ka, partner. Ibig sabihin, masarap ka sosyo ang Diyos. Amen? Wala kang lugi. Kapag kasosyo mo ang Diyos sa layunin, lahat ng pangangailangan mo, tutugunan niya. Amen po ba? Yung nabasa natin. Yung mga ibon nga, hindi naman sila nagtatanim, pero may kinakain. Diba? Si Solomon nga, hindi sa sobrang yaman niya, pero yung mga lilis na napakaganda, hindi nga makapagsusuot si Solomon ng ganon. Pero God was able to give everything. Yung pangangailangan natin. Diba? How much more na ikaw na mahalagang mahalaga sa mata ng Diyos. Lahat ng pangangailangan mo ibibigay niya. Number 3, building the kingdom of heaven here on earth. The purpose of money is to build the kingdom of heaven, the kingdom of God here on earth. Para maisakatuparan natin yung kaharian ng Diyos, so we can advance the kingdom of God, so we can tell to the world and make Jesus known to the unknown. Libre ang gospel, libre ang magandang balita, pero pupunta ka doon sa ibang lugar, kailangan mong mamasahe, kailangan mo ng gasolina, kailangan mo ng tao, kailangan mo minsan ng kasama, at madalas, pera ang kailangan natin para magampanan ito. Kaya kung pinagpala ka ng Diyos, kapatid, gamitin mo yan sa layunin ng Diyos. At hindi ka talo at kailanman hindi ka malulugi. Why? Because we're bringing hope to people. Money is just a tool for us so that we're able to accomplish the will and the works of God in this earth. Amen? Kaya, kapatid, yung buhay natin, iayon natin sa layunin ng Diyos para ma-manage natin yung kayamanan natin sa layunin ng Diyos. Amen? And the last one, as I end, I'll end this in Deuteronomy 8:18. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Teka lang. Parang walang kabuhay. Para kayong walang pera. Para kayong pera, wala man lang. Kailangan with feelings. Okay? Alright? Because this is a commandment. Okay? Kaya kailangan medyo very strong. Alright, let's read it. 1, 2, 3. To produce wealth, His covenant which He swore to your ancestor as it is today. Huwag mong kalimutan ang Diyos dahil lang sa pera. Tandaan mo, ang Diyos ang may kakayanan para pagyamanin ka. Kung marunong kang humawak ng pera at napalago mo ito, sumagana ang buhay mo dahil yan sa Diyos. At huwag kang magmalaki na dahil lang yan sa sarili mong lakas at talino. Remember the Lord your God who gives you the ability to produce wealth. Amen? Can we just all stand right now? Ano man ang sitwasyon natin sa buhay ngayon, ano man yung mga problema natin. Amen? Sino dito may mga problema sa pera ngayon? Amen? Lahat tayo, may problema tayo sa pera. May mga utang tayo. Tama po ba?
remember the Lord your God who gives you the ability to produce wealth. Ibig sabihin, ang Diyos ang kasagutan. Dahil ang Diyos din ang magbibigay sa iyo ng abilidad para mag-produce ng kayamanan, kasaganahan sa buhay natin. Huwag mong hangarin na, Lord, padala ka ng pera, umulan ng pera. Hindi. The Lord will give you ability to produce wealth. And when you are able to produce wealth, you are able to answer all your money problems. Amen? Ang galing ni Lord, no? Yun lang ang kailangan natin eh. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Lord, paano ba? Ano bang gagawin ko dito? You need wisdom. You need the ability that comes from God so that all your money problems can be answered. Amen? Huwag kang sumalalay sa pera. Huwag kang dumepende sa pera. Dumepende ka sa Diyos. Mas makapangyarihan ng Diyos. Money is just a tool.